kamustahan, chikahan tayo sa ating kababayan doon. Narito na si Sir Nardino TV. Agi po ng Sir, pahayag ni good Ginoong Maynard Vistal, ang ating Bombo International News Correspondent doon sa may Vancouver, Canada. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So yung post natin na to guys is just for personal diary ko lang, no? Kasi nga po recently tayo ay na-invite or nabigyan tayo ng isang magandang opportunity guys na maging part po ng isang radio station sa Philippines. Yan po yung Bombo Radio at saka po yung Star FM Bacolod. Nagbigay tayo doon ng update regarding po sa nangyayari dito na FIFA World Cup 2026 dito po sa Vancouver, no. Kukwento ko lang sa inyo ng konti kung paano nangyari. Papunta kami ni Mrs. noon sa downtown kasi nga po ay kami ay magpapaparlor, no. Pero habang nasa train guys, nakatanggap nga ako ng chat, no, kay Miss Jen. So shoutout sa iyo Miss Jen, no. Ayan. So nung una, ayaw ko pang pansinin kasi nga sabi ko ano ba to? Baka naman to scam, 'di ba? Kasi nga ang dami na pong nangi-scam ngayon sa social media, no? So, sabi ko, hayaan mo lang. Pero kasi, may something na sabi ko, check ko yung profile. Sinek ko yung profile at saka yung mga post. Looks legit naman. So, kaya guys, nakipag-communicate ako and then we schedule for an interview that day. In-interview ako ni Miss Jen about nga doon sa mga nangyayari dito sa FIFA, no? And then, after a day or two, lumabas naman yung part of it doon naman sa news nila sa Bombo Radio Philippines nga. So, nakakaano lang guys, nakaka-inspire, no? Bilang isang maliit na content creator dito sa social media, merong nakapansin sa atin kahit papano. So guys, nagpapasalamat lang talaga ako, no, sa mga tumatangkilik po sa channel natin at saka doon sa mga nagtitiwala sa atin dito sa social media. Maraming salamat po, no. Lalo pa tayong ginaganahan na gumawa ng mga content dahil sa mga ganyan. Nakaka-inspire lang guys, no? So maraming salamat. Again, ilalagay ko lang dito yung nangyaring interview para lang din, 'di ba? 10 or 20 years from now, makikita ko pa rin to and I am so thankful and blessed. All right? So enjoy the video guys. Thank you very much. God bless you all. Peace. Presyo ho nito. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Maynard Vistal, ang isa pong kababayan natin na nakabase doon sa may Canada, sinabi ho niyang sa kanilang paglilibot ay maraming ang naglalakihang screen na nakikita sa downtown area at halos punuan ang mga ito ng mga nanonood at marami ding ticket booths para ho yan sa mga gustong makabili ng mga dagdag na ticket para ho sa ibang mga laro na nakatakda sa susunod na buwan. Dito, meron silang tinatawag na yung FIFA Fan Festival. So ano yan, para siyang big area, tapos marami siyang giant screen doon. So kung hindi kayo makakapunta talaga doon sa place, pwede pa rin kayo doon magpunta. So ano doon, meron mga live band, tapos may mga programs doon, meron din mga ano doon, may mga food din. Pero talagang ang pupuntahan nila doon is yung giant TV nga, di ba? Para to watch the game, yon. Puwen ng pahayag ni Ginoong Maynard Vistal, ang ating Bombo International News Correspondent doon sa may Vancouver, Canada. Serving the nation through music and information, this is 95.9 Star FM. You are with Star DJ Jessie and ngayon nga Star Nation ay mapag-uusapan na naman natin ang FIFA World Cup. Yes, dahil isa yan, no, sa famous na mga games din na pinagkakaabalahan din ng mga Pinoy. And worldwide ito ha, maraming mga bansa ang tumatangkilik talaga sa football. So ngayon, ang mga host countries nga ay ang Mexico, Canada, and USA. Ngayon tutungo tayo sa Canada, makikipagkamustahan, chikahan tayo sa ating kababayan doon. Narito na si Sir Nardino TV. Sir, good morning. Good evening po dyan sa inyo. Yes, welcome sa Bombo Radio Philippines and Star FM. Thank you. Thank you for having me here. Thank you. Yes, thank you din po sir ha sa pagtanggap ng aming invitation sa chikahan at kamustahan na ito. Sa ngayon, I know may game po dyan yung Australia and Turkey. Kamusta po sir? Ano po yung sitwasyon dyan sa Canada ngayon? Oh yeah, sakto kasi kanina tanghali nagpunta kami sa
sa downtown, no? Makulay, maingay, masaya, no? They are getting ready for the game this evening. So 9 p.m. yung simula ng game, right? Kasi actually 7 games ang ho-host ng Vancouver dito sa BC Place, no? So yan, so talagang maraming tao and sobrang saya lang. And as of now, sir, I know na maraming nagsasabi na mahal yung ticket. Pero hanggang ngayon ba, meron pa po bang nagbebenta dyan? Like, nabili niya yung ticket tapos ibenta niya sa iba? May mga ganyang ganap po ba, sir? Hindi ko sure, no? Pero kasi kanina, nung nagpunta kami dun sa area, no, ang daming ticket booth, no? So, tingin ko kung sakaling meron mang gagawa nun, well, magdadalawang isip din yung iba kasi nga readily pwede naman silang makakuha naman talaga dun sa area, no. So marami dong booth, no, nung nag-check kami kanina, no? Ayun. Wow. How about po, sir, sa mga hindi nakakakuha ng ticket? Sa mga areas po ba na, or public areas, may mga free viewing po ba o mga big screen na pwede pong manood sa labas? Good question, no? Kasi dito meron silang tinatawag na yung FIFA Fan Festival. So ano yan, para siyang big area tapos marami siyang giant screen doon. So kung hindi kayo makakapunta talaga doon sa place, pwede pa rin kayo doon magpunta. So ano doon, meron mga live band, tapos may mga programs doon, meron din mga ano doon, may mga food din. Pero talagang ang pupuntahan nila doon is yung giant TV nga, 'di ba? Para to watch the game. 'Yon. Wow. So kumbaga wala talagang maiiwan, especially yung mga Exactly. football fanatic na hindi po Yes, nakakuha ng yes. tickets. That's So right, ngayon, that's sir, right. gaano po kadami yung tao? Marami din po bang mga foreigners dyan from other countries na Oh pumupunta yeah. ngayon? Yeah. As per the website, no, ang expected is around 350,000 spectators ang pupunta during those games, no. Yung sabi ko nga sa'yo, 7 games ang ho-host dito, no. So talagang expected na yan, no. Actually 2 weeks ago pa lang naghahanda na sila dito, no. Kahit yung mga ibang mga friend ko na nag-work din, no, sinabihan na rin talaga sila kasi yung traffic and everything, no. So they are advised to work remotely those times, no, kasi nga mahirap sumabay sa traffic dito kapag yung mga ganung mga times ng game, no. Sabagay. Sa ngayon, sir, kayo, kamusta po yung work po ninyo? Pumapasok din po kayo or remotely din po, sir? Well, ako kasi I work hybrid, no. So 2 days sa office and then the rest naman pwede na ako sa bahay. Pero yun nga, sinabihan na kami those times na talagang merong game sa downtown, choose to be at home na lang talaga. Doon ka na lang mag-work kasi talagang mahirap, no. Although kasi sa BC kasi talagang napaghandaan nila kasi kanina nung pagkapunta namin, maraming bus tapos sa SkyTrain, no. Yun ang tawag namin dito. Sa train, they extend yung hours tapos nag-add na rin sila ng late night na services kasi nga tulad niyan 9 p.m. so expected na yan hanggang mga 1 or 2 na yan. So yun. So although tataas ang volume ng mga magpupunta talaga doon, meron naman talagang ginawa yung mga tao dito to extend yung mga buses, yung trains, those kinds of things. So it's all good, no? Yeah. Wow, sabi mo nga mas marami yung tao ngayon. Kamusta naman po, sir, Yes. pag namamasyal kayo like sa mga grocery stores, mga restaurants? Kamusta po yung situation or mga na-notice o na-observe po ninyo? Yeah. So yung sa mga restaurant kasi nakakatuwa kasi talagang merong tema ng FIFA, no? So lahat ng mga restaurants, yung mga yung mga shops expected na yan. So meron sila mga team talaga for the FIFA. Yan. So nakakatuwa. So it's so fun, colorful, no? Kasi nga of course, FIFA, 'di ba? Different countries. Yan. So yun yung mga nakita ko, especially kanina, no? Kasi syempre within the area maraming diyan
restaurants, no? Ayun. So, talagang meron silang team na gano'n. Wow, kumbaga kahit saan ka magpunta, feel na feel mo yung FIFA kahit hindi ka football Exactly. fanatic, yung masasabi mo, ay, FIFA World Cup talaga. Yes, yes, yes. And sabi ko nga no, safe na safe din kasi nung pagpunta namin kanina, ang daming security, ang daming police na sa area, rerouting, 'di ba? So talagang they prepare, no? Pati yung mga emergency response team. Marami din ako dong nakita kasi syempre sa dami ng tao, sure yan. So, yeah. So far naman, so kung pupunta kayo doon sa area, you will feel safe. Yon. Wow, at least. Yun naman kasi yung pangunahing priority, yung safety ng mga tao. Kasi ang That's dami right. talaga, That's no? right. Ang daming mga Yes. tao. So, kasi Yes. syempre alam naman natin na every foreign po dyan, may mga Mhm. country or may country talaga na gustong Yes. i-support. Wala po Yes. bang mga nagsasagutan na like, Australia will win, Turkey will win? Wala po bang mga ganun-ganun dyan ngayon? Well, normal na yon kasi nga syempre kapag nagpunta ka doon sa area, alam mo na agad kung sino yung susuportahan nila because of their clothes, no? Kasi nga yung kulay, pag Mexico yan, naka-green, 'di ba? Kapag Canada, naka-red, no? So talagang bigla na lang meron sa yung sisigaw kasi kanina yung wife ko naka-yellow, no? Biglang may sisigaw, "Go Brazil!" Yung mga gano'n, 'di ba? So it's a normal thing pero naman, kumbaga wala pa akong nakita na nakaka-intimidate or something. It's all fun, no? So far, pero still hindi natin alam on the real game itself, 'di ba? So we'll see. News tomorrow hindi ko alam. So we'll see. But so far kanina it's all fun and talagang loud colors and yung mga tao, ang dami talaga. Oo, naku, totoo po yan. Ganyan naman dapat kasi sa sports, yung fun lang, no? Friendly, Yes, no? yes, Pero yes. hope wala talagang mga gulo-gulo kasi ang daming tao, marami yung mga Yes. affected if Oo. ever, no? Pati mga Ayan. businesses po dyan. Totoo yan. When it comes sa sports, alam naman natin dito sa Pilipinas, number 1 talaga yung basketball, next yung Yes. boxing, di ba? Mhm. Pero may football naman, pero not that, or pareho sa basketball na halos barangay, kada barangay may mga basketball court tayo. Yeah, So, totoo kamusta yan. naman po dyan yung observation user sa Canada about football? Football, actually hindi ko expected na ganito ka-intense, no? Kasi nga, syempre, pag sinabi mong Canada, hockey yan 'di ba? So, pero kasi yung nakita ko na sa support nila, no? Kasi of course, Canada is a diverse country, no? So they support other countries too. It's all good, no? Kung gaano kaingay yung sa hockey, so far ganun din kaingay yung sa football. Yun yung nakikita ko dito. Wow, syempre, pag mga ganyang game, marami yung nagsusupport. Parang virus din ba Oo. na nakakahawa? Like yung sa Totoo Pilipinas, no? Kahit na Oo. maka-basketball tayo, maka-boxing tayo dito, parang marami na rin yung Mhm. mga nagpupuyat para manood ng football, ganun. Yeah. That's true. Iba ang level nung mga iba. Sobrang aga nila doon na naghihintay na sila for the game. At saka I think 2 days ago sobrang naging traffic doon sa airport kasi merong isang team na sinusuportahan sila, hinintay talaga nila doon sa airport, so parang nag-cause lang yun ng konting traffic. Just imagine yun sa airport pa lang yun, what more kung talagang sa game na talaga yung suporta ng mga tao. Yeah. Oo, totoo yan. Kaya yan yung aabangan natin. Sana, sir, i-chika mo pa rin sa amin or update mo sa amin kung ano po yung mga ganap po dyan. Sure. Yes, Oo, yes. kasi maganda, sir, na may update po talaga mula mismo dyan sa Canada kaysa sa yung mga napapanood lang online, ganun. So, Right, iba pa rin na yes. update from or chika nga mula mismo dyan sa kapwa kababayan din po natin. Of course. Yes. Ayun. Thank you po, Sir Nard, sa inyo pong oras. I know po, busy rin po kayo dyan. And, No worries. It's weekend, di ba? Opo. Nasa bahay lang naman din ako. So that's good.
Ayun, sige. Update ko rin po kayo dito, sir, sa ipapalabas po natin na update Okay. mula po sa ating interview. Alright, sure. Thank you very much. Baka may message po kayo dyan sa ating kababayan, sir. Pwede po. Oh yeah. Sa lahat po ng nandito sa BC, ayan, so meron pong game mamaya. It's 9 p.m. Australia versus Turkey. Mag-ingat kayo dyan, guys, and mag-enjoy lang kayo, no? And pwede bang i-flag yung channel or something? Sige, go. Go po. Oh sir. yeah. So I have channel in all platforms, YouTube, Facebook, IG, name it, Nardino TV, guys. Kung gusto nyong makabalita sa buhay Canada namin dito, just follow and subscribe. Thank you very much, guys. Ayun, thank you din po, Sir Nard. And ingat po kayo Thank you. dyan. Once too. again, no? Marami pa tayong aabangan for sure with Sir Nard about FIFA World Cup. Kaya once Alright. again, thank you po, Sir Nard. Thank you very much. Bye! Bye po. There we have it, Star Nation. Sir Nard all the way from Canada. And tutok lamang dito sa 95.9 Star FM and Bombo Radio Philippines for more updates.